Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Sa video na to ay magbibigay tayo ng komento patungkol po dito sa di umano'y pagtakbo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2025 national election at ang binabalak yata niya ay tumakbong senador. So, nahagip ko lang itong balita na to, itong komento na to kay Attorney Pamelo. Kung natatandaan po ninyo, siya po ang legal advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagkomento siya na tinanong siya, di umano, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ano ba ang magandang takbuhin. O parang nandoon sa litanya na yon. Siya nagtanong o si Pangulong Duterte ang nagtanong at tinatanong siya o hinihingi ang kanyang opinyon kung ano ang kanyang tatakbuhin at marami ang nag-uudyok at pinatutunayan din ito ng mga survey na kung saan ay kung tatakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang senador ay most likely nasa 4 or 5 siya sa kung ngayong gaganapin ang eleksyon. So, masasabi na malaki ang tsansa na manalo siya bilang senador. So, marami sa ating mga kababayan na nagtatanong, dapat pa magtumakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang senador dahil alam naman po natin na nasa 80 na rin po yata siya, 79 or 80 na siya. At hindi, 76, so mga around 76 to 78 years old na po siya at syempre marami ang kumikwestiyon kung kaya pa ba ng katawan niya na manungkulan bilang senador. 6 na taon po yan at kung papalarin po ay pwede pa po siyang mag-extend ng isang termino, another 6 years po. So, ang isang example niyan ay si dating Senate President Juan Ponce Enrile. So, 90 plus something na siya pero sinagot pa rin siya. So, siguro masasabi natin pwede pa siya pero karapat dapat pa ba siyang kandidato? Well, sa opinion ko at nahagip din ni Attorney Pamelo yung Panelo yung aking katwiran na alam naman po natin na medyo ubos na ang mga kakampi ng dating Pangulo at nakikita po natin yan sa katauhan po ni VP Sara at may mga kinakaharap po siyang mga problema ngayon at napapansin na po natin na walang masyadong mga malalaking tao yung ika nga mga dating nakadikit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na sumusuporta sa kanya. So nagawan ko ng separate video yon at sinabi ko na naging lamang po siya halos dahil kung titingnan po natin kung susumahin natin nasa 2 o 3 mga matataas na politiko na lamang po ang sumusuporta sa kanya at yung karamihan ng mga politiko na dating masugid, ika nga, na taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nag-over the bakod na o nakikiramdam. So, shoutout nga pala rin sa nagtawag sa akin o nagmansag sa akin ng Mr. A. Hindi natin maiwasan ho yun. Pero salamat at napansin po ninyo. So, pipilitin ko maalis yung A. Hindi lang natin, kumbaga nakasanayan na po natin. Papasensyahan nyo na. Pero mabalik tayo dito sa ating kinukumentuhan. So alam naman po natin na halos 2 o 3 matataas na opisyal na lamang po ang sumusuporta sa kanya at
Ito nga po. At umuugong ang balita na parang naghuhudyat ito na tatakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang senador at para suportahan na rin siyempre si VP Sara Duterte. Unang katanungan ba, siyempre, karapat-dapat ba? Well, kung qualifications lamang ang pag-uusapan, kwalipikado naman po si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumandidato at legal naman po yan. Wala naman nagbabawal sa kanyang ika nga ay kumandidato. Makaranasan na po siya sa politika. Sa tingin ko may maitutulong naman po siya sa Senado kung sakasakalit mapag-isipan niyang kumandidato. Knowledgeable naman po siya. Siya po ay abogado. So malaking bagay din po ang maiaambag niya sa Senado kung sakasakalit magdesisyon po siya na kumandidato. Pero siyempre may mga katanungan din na bakit pa siya kakandidato dahil naabot niya na yung kumbaga yung pinakatuktok, yung pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno. Siyempre, unang-una, sa nakikita ko, suporta kay VP Sara. Alam nyo, marami naman na nakakaalam sa atin na mas matimbang ang dugo, ika nga. Ang anak ay anak at lahat ng pwedeng maitulong ng isang magulang sa kanyang anak, gagawin niya. Sukat na medyo pangit tingnan na from President, magda-downgrade siya sa Senate. Pero sa akin, hindi naman masyadong malaking issue yon. Ang titingnan ko dito, unang-una, siya ba ay kwalipikado? Nasagot na po yan, kwalipikado naman po. May karanasan. Hindi lang talaga natin maiaalis na ika nga may personal na interest si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkandidato kung mapagdidesisyonan po niya na kumandidato. Siyempre, suporta nga naman po kay Vice President Sara Duterte. Pero sinabi rin ni Attorney Panelo na baka kumandidato rin pong mayor ng Davao uli si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang nakikitang pwedeng patakbuhin na isang Duterte ay si Pulong. Dahil si Pulong ay, alam ko, abogado rin si Pulong. O parang ganun. So, knowledgeable din naman po sila sa national level. Sinabi rin ni Attorney Pamelo na magandang kombinasyon yung Duterte sa 2028 national election at itong darating na midterm election ay gagamiting sukatan ng mga Duterte kung mabango pa ba sila sa tao. Na alam ko namang mabango pa. Pero ang tinatarget yata nila Attorney Panelo ay dapat at least nasa top 3 siya. Dahil pagkatapos ng 2025 national election, siyempre tutuloy na ng 2028 yan at ang plano yata dyan ay patakbuhin na Vice President si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang anak naman po niya si Vice President Sara Duterte ang kakandidato bilang presidente. So, kung matutuloy po yan, napakalakas na kombinasyon yan. So, hindi natin alam kung ika nga may gigiba sa tambalan na yon dahil sa kasalukuyan, wala pa po tayong nakikitang malinaw na mamalakid.
ang administrasyon sa 2028 national election. Bagamat nakabuo na po sila ng senatorial lineup, nakapagtataka nga lang po na yung inaasahan ng marami na kakandidatong senador na si Speaker Romualdez na pinsan po ng Pangulo ay nanatili pong kongresista at nag-file na po ng kanyang Certificate of Candidacy. Siya nga po pala, gagawa tayo ng mga separate videos patungkol sa mga senador, pero isa-isahin ko, napakarami po nila. Siguro yung senador na lamang po, sa opinion ko, ay malaki ang maiaambag sa Senado. Alam niyo po, ngayon medyo magulo sa Senado dahil, kumbaga, wala silang formalidad, ika nga. Lalo na kapag nagsasagawa sila ng mga pagdinig o nagkakaroon sila ng mga caucus, gumagawa ng batas, parang nakikita ko na parang nawawala na yung formality nila. At siguro kailangan na ay mapasukan sila ng mga dekalibring senador. Hindi ko naman sinasabing hindi sila mga dekalibre, pero parang nasa tingin ko nawawala na sila ng direksyon. So kinakailangan siguro na may gabay ng mga mga senior, mga seniority. So gagawa tayo ng mga vlog na kung saan, sa opinion ko, yung mga malalaki. Yung mga sa opinion natin ay malaki ang maitutulong sa Senado para mas ma-elevate pa po sila at maging progresibo pa po sila ng gusto. So, dito naman po sa pagdating kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa tingin ko, pwede naman po. Siyempre, ang pag-uusapan na nga lang po dyan, kaya pa ng katawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na muling pumasok sa national level bilang senador. Pero pagdating naman po sigurado sa kakayahan at karanasan, hindi na po natin matatawaran si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So aantayin natin kung ano ang magiging desisyon niyan dahil hanggang October 7 o 8 ata ang filing ng COC at marami na rin po ang mga naghahangad na mapabilang sa Senado. May mga nuisance candidate na rin ako nakikita. Si Diwata, Congress, kung party list representative, hindi lang po natin alam kung mananalo. Ayoko nang gawa ng video yon at ayoko magsasakay sa mga ganong issue. At sa tingin ko, wala naman siyang magagawa. Wala. Hindi siya tinatawaran ko siya, pero sa nakikita ko sa kanya, malabo siyang manalo. Pero sana manalo, di ba? Malaking bagay din yun na isang katulad ni Diwata, isang simpleng tao ang makapasok sa House of Representatives. Pero medyo naliliitan ako sa kanyang pag-asa, sa tsansa. Kaya dito na lang po tayo tumutok sa mga, masakit mang sabihin, pero syempre, bawat politiko may mga pangalan lang naitayo yan. Branding, may brand na yung mga mahirap ng gibain, mahirap talunin. Tama po yung sinabi ng isang commentator na yung mga higit na karapat-dapat na manungkulan, walang pangalan, walang karisma, walang pera. Kaya siyempre, hindi nagkakaroon ng pagkakataon at ang nabibigyan lamang po ng pagkakataon yung mga may pera, may pangalan, pero wala namang masyadong ginagawa sa posisyon. Nagpapayaman lang. Alam na po natin lahat yan. So, dito tayo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pwede, pero sana pag-isipan muna po nila
At tingnan din po natin yung ating kalusugan kung kaya pa. Pero kung magdesisyon, malalaman natin yan sa loob lamang po ng ilang araw, ay kung tatakbo, okay naman, wala namang problema dun. Kaya nga lang siyempre, ipipinta sa kanila na kaya lang kumandidato si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang kanyang dahilan lamang ay suportahan ang kanyang anak, bakit marami nang ngayong kamag-anak incorporated sa Senado, di ba? Suportahan lang yan. So, magandang tingnan. So, dito ko muna po tatapusin ang video na to. At sa susunod ko po pong mga video ay ibang paksa naman po ang tatalakayin natin. So, magandang araw po sa inyo at maraming salamat po.